Iniwan lahat pati alagang isda. May tao pa ba rito? Tingnan nyo yung malaking aquarium, ang berde ng tubig. Grabe mga pare, isda ba yan o ginto? Ay hindi, buhay pa siya. Siguradong may mga halimaw dito sa loob. Ay wow. Diyos ko. Tingnan nyo mga ngipin nila, parang piranha. Ihahagis lang natin ito sa gitna. Hindi ko alam ano to pero may dambuhalang isda ako ngayon. Diyos ko, ito na ang huling inaasahan ko. May nakuha tayo. Kamusta VAP Nation? Welcome back sa isa na namang astig na video mga tol. Ngayon, nandito ulit tayo sa abandonadong bahay para magligtas pa ng mga isda. Mga isang linggo na ang nakalipas, gumawa tayo ng video dito kung saan nagligtas tayo ng mga isda mula sa abandonadong bahay na to. Tinawagan ako ng kaibigan ko, isa siyang realtor, at sinabi niya sa akin ang tungkol sa property na ito at kung paano, sa kasamaang palad, pumanaw na kamakailan ng may-ari. At nung pumanaw siya, wala siyang kaibigan o pamilya na mag-aalaga ng mga gamit niya o ng bahay. Napabayaan ang lahat pati isda nila. Mahilig sila sa isda, maraming aquarium at pond sa likod ng bahay. Dito kami pumunta nung isang linggo. Niligtas namin ang lahat ng isda na kaya naming iligtas. At sobrang dami talaga ng isda. May mga arowana pa, ripsaw, tito, Oscar, at oo, sobrang dami talaga ng isda. Marami kaming nailigtas sa kanila. Ayos naman sila ngayon. Pero sa video na yon, sinabi ko sa inyo na may pond sa likod ng bahay. Hindi ko pa ito nakikita pero alam kong may pond doon. Alam ko ring may mga isda pa roon, sabi ng kaibigan ko. Kaya oo, malungkot talaga ang sitwasyon na ito mga kaibigan. Pero masaya ako. Pumunta ako dito para iligtas ang mga isda at bigyan sila ng bagong tahanan, tulad ng dati. Gagawin din namin ito ngayon kaya papasok na kami. Kinakabahan ako. Nakakatakot ang video na yon. May mga ingay, ipis, daga, multo. May mga multo rin. Kung hindi nyo pa napapanood ang unang bahagi, sabi ko, panoorin nyo na ngayon. Babalik kami sa abandonadong bahay para tingnan ng aquarium at tiyaking walang naiwan na isda. Lalo na dahil sobrang berde ng tubig. Pagkatapos, titingnan natin ang lawa kung may isda pa. Sana buhay pa at maligtas natin sila. Tara na mga kaibigan. Helen, handa ka na? Hindi masyado, medyo natatakot ako. Oo, natatakot din ako. Hindi ako magsisinungaling. Tandaan ninyo, mga kaibigan, walang kuryente dito. Okay, walang elektrisidad. Ibig sabihin, lahat ng isda, lahat ng aquarium, pati ang mga lawa, walang filter, walang oxygen. Kaya lahat niyang isda sa mga aquarium at lawa. Kung buhay pa sila, kaunti na lang ang oras nila. Sige, tara na. Handa ka na ba? Diyos ko, hello. Naku, nakakulong na tayo ngayon. Alam na natin kung nasaan ang gamit at aquarium, kaya diretso na tayo. Heto na tayo. Ito ang isda. Sandali lang. Ito ba yung aquarium na yon? Nasa kabila yun dati parang lumipat ito, mukhang gumalaw ang aquarium na ito. Siguro dapat isisi na lang natin sa mga multo at mag-move on na lang tayo. Ang tubig sa mga aquarium ay sobrang berde pa rin. Ang dumi talaga. May tao pa ba rito? Grabe, hindi mo na makita ang loob. Maglilibot lang kami sandali mga pare para siguraduhin na wala tayong nakaligtaan noong huli. Kita mo na ang kabila. Wala akong nakikitang isda sa loob. Mukhang ayos na tayo. Heto pa, ito yung aquarium ng Chichlid. Ay, parang may nakikita akong buto ng isda sa ilalim. Hindi ako magsisinungaling. Oo, wala akong nakikita. Mukhang wala tayong nakaligtaang isda. Ay, may malaki pala. Tignan mo yung malaking aquarium. Grabe. May dalawang isda na hindi natin nakita. Dalawang isda. Mukhang Chichlid at parang isang uri ng hito. Grabe mga pare, buti na lang at sinilip natin ulit. Tignan mo, nasa ibabaw siya ngayon, gusto niyang mailigtas. Ano yon? Hybrid yan pare. Red-tailed catfish na may tiger shovel nose. Sige, salain natin siya, ayun siya. Tara na tol, ang wild nun. Akala ko kompleto na tayo, pero may baby hybrid na hito pa pala. Ilagay natin sa timba na may malinis na tubig. Tingnan mo, may isa pa. Nagwawala siya doon. Siguro mga 5 o 6 na talampakan ng haba. Di ko alam kaninong bahay yon. Ayos lang ito. Kung sino man ang nag-aalaga ng mga isdang ito. Mahilig siya sa malalaking isda, mga halimaw na isda. Kung may mga arowana, ripsaw, at hybrid na hito dito, isipin mo na lang kung ano pa ang meron sila sa totoong palaisdaan. Tingnan mo tong isda na to, tingnan mo. Parang malabo ang mata niya. O, tingnan mo ang mata niya. Parang hindi maganda ang lagay niya. Nakuha ko siya. Pero maganda siyang Chichlid, napakagandang maliit na African Chichlid. Makikita mo na maayos ang isang mata niya. Pero itong isa, sobrang namamaga, sobrang malabo. Kaya ilalagay natin siya sa timba. Sa tingin ko yun na yun, mga tol. Pero sisiguraduhin natin. Sige, sumama ka na sa kaibigan mo. Ang ganda ng Chichlid na yan. Ang dilim at dumi ng tubig, halos hindi makita. Akala ko patay na siya, pero buhay pa pala.
Sige na, tol. Ay, itong isda. Parang huli na. Paikot-ikot na lang. Isa pang magandang African cichlid. Huwag na tayong magtagal. Ilagay mo na siya sa timba ng malinis na tubig. Kailangan siguro nating pumunta sa truck at kunin ang aerator. Ay hindi, nakatihaya na siya ngayon. Mga tol, kailangan nating magmadali. Ngayon, ang gagawin natin, pupunta ako sa truck, kukunin ko ang aerator at lalagyan natin ng oxygen itong timba. Hindi maganda ang itsura niya, pero humihinga pa siya. Tingnan natin kung mapapalakas pa natin siya. Mga tol, sige na, kaya mo yan. Tingnan natin kung makakatulong to sa kanya. Nakatayo na siya ngayon. Mabilis na lang tayo. Tapos sa likod ng bahay titingnan ng pond. Ang saya ko na. Diyos ko, ang dumi ng tubig. Parang puro tae. Yak! Tingnan mo lambat ko, Helen. Diyos ko, gusto ko na itapon to, puro tae. Tae ng isda lang yan. Sa tingin ko nakuha na natin lahat. Wala na akong nakikita. Nakapagligtas tayo ng 3 isda pa sa loob. Hindi ko inasahan yon, kaya tingin ko tapos na tayo sa lahat ng aquarium mga tol. Ngayon, oras na para pumunta sa likod ng bahay. Sige, ito na ang hinihintay ninyong lahat. Kung dadaan tayo sa screen na pinto, makakarating tayo sa likod ng bahay kung saan dapat ang pond. Nasaan na kaya yon? Ay, ang laki pala. Grabe. Hindi ko inasahan yon. Akala ko maliit lang na parang koi pond na nakabaon sa lupa. Pero napakalaki pala. Parang swimming pool na pond. At may tubig pa rin sa loob. Grabe mga tol. Hindi ko alam gagawin ko. Kabado ako. Gusto kong tumingin pero natatakot. Paano kung may patay na isda? Pare, tingnan natin. Ang berde ng tubig, ang wild nito. Mga tol, mukhang sira na talaga ang pond na to. Matagal nang pinabayaan. Ang dumi ng tubig, Helen, tingnan mo. Gumagalaw siya. May nabubuhay at gumagalaw dito sa loob. Dahil sobrang berde ng tubig, halos wala kang makita. May nakita akong isda. Diyos ko, may nakita akong isda. Grabe, sobrang excited ako. Gusto ko nang ilagay yung lambat at makita kung anong meron dito. Tingnan mo itong mga timba. Diyos ko, tingnan mo ito. Parang may waterfall dito. Ang berde ng tubig, tingnan nyo. May maliit na filter pala ng basurahan. Kung titingnan mo sa baba, parang may kuweba rin. Parang may sistema ng mga kuweba. Pero hindi sapat ang timba. Maliit lang kasi yung dinala naming timba. Huwag kayong mag-alala guys, handang-handa kami. Hintayin nyo makita kung anong meron kami sa likod ng truck ko ngayon. Kukuha tayo ng maliit na cooler at magsiset up tayo dito ng malamig na tubig. Tapos papasok tayo doon. At magsisimula na akong magsala gamit ang net guys. At aalamin natin kung ano ang mga nabubuhay sa abandonadong pond na to. Ang tanging paraan para malaman, ilagay natin ang mga net doon at subukang hulihin sila. Guys, magiging sobrang wild ito. Tara na. Sige guys, may mga na-setup na tayo, tingnan nyo dito. May cooler tayo na may malinis na tubig na nakaabang. May mas malaking net din tayo dito. Nakaboots na ako. Nakakatakot talaga ito. Kailangan nating linisin ang kalat dito para mas madali tayong makahuli ng isda. Sisimulan ko ng itapon ang mga ito. Ang bigat! Ano yon? Isda ba yon na ginto ang kulay? Ano to? Anong nangyayari? Grabe, may isda na lumitaw dito na wala na. Sandali, nawala na yon. Parang may albino na isda sa ilalim ng pond tapos nawala na, buhay pa siya. Grabe, grabe. Ang daming isda kahit saan. Kunin natin ang lambat. Ano yon? May nahuli ba akong isda? Grabe, unang isda. Ano yon? Grabe, isa na namang Afrikanong cichlid. Meron din sila sa mga lawa. Ang wild nun. Baka nagpaparami sila dito, kaya kung ganun, kung ano man ang nandito, malalaki na. Baka dito na sila kumukuha ng pagkain ngayon. Ilalagay natin sa cooler. Ayan na, isang Afrikano cichlid lang. Magandang senyales yan. May nabubuhay pa. O tingnan mo, dito. Bitag na tubo ba iyan? Nakikita ko. Oo. Helen, sandali, baka may laman. Ayoko talagang ipasok ang kamay ko dito. Tingnan mo to. Grabe, parang yung malaking yungib ng isda o kung anuman. Wala namang laman, pero parang yungib ng isda talaga ang astig. Sige, tuloy tayo mga pare. Diyos ko. Jesus ko. Naku, patay na isda yan mga pare. Biglang lumitaw. Ano yon? Malaki yon. Hello. Diyos ko, buhay pa siya. Sandali, buhay pa siya. Buhay pa siya. Teka lang, saan siya napunta? Ayun siya. Ano yon? Buhay pa siya. Oo, buhay pa siya. Sige na pare. Mukhang hindi na maganda lagay niya. Parang malapit na siya. Pasok ka na, grabe. Sa tingin ko, hindi na siya aabot. Tingnan nyo yung mata at mukha niya. Ang sama na. Mag-comment sa baba kung anong isda yan. Hindi ko alam. Humihinga pa siya, tol. Lagyan natin ng aerator para mabuhay pa. Uy, gumagalaw siya. Sige, tol. Iwan muna natin siya dyan. Titingnan natin mamaya kung buhay pa. 2 isda na yan. Mula sa abandonadong palaisdaan. Isa ay African cichlid at isa ay misteryosong isda na hindi masyadong maganda ang lagay. Siguradong may mga dambuhala dito. Ibig kong sabihin, mukhang meron talaga.
Balik tayo doon, magpatuloy tayo sa paghuli gamit ang lambat. Sa tingin ko kukuha ako ng ibang lambat kasi yung ginagamit ko ngayon, walang hawakan at medyo mahirap gamitin. Sige, tara, balik tayo. Sa tingin ko dapat hilahin natin itong parting ito paatras. Ay, alisin natin to dito. Magsisimula na lang akong maglambat sa paligid. Ay, may isa pang parang kuweba dito sa ilalim. Mukhang susubukan kong hulihin gamit ang lambat. Ay, konkretong kuweba pala ito. Grabe, may laman ito, hindi mo nga makita. Parang wala kayong ideya kung ano ang sinasabi ko. May laman talaga, may literal na laman ito. Susubukan kong itulak siya papasok sa lambat. Ayan na. Ayan, nakuha ko siya. Grabe, hindi ako makapaniwala. Paku ito, tingnan nyo. Nasa kuweba. Maliit na red-bellied na paku. Lalaki pa. Pwedeng umabot ng 50 pounds. Sige, dagdag natin siya sa cooler. Kumusta na? Hindi ay, mukhang patay na siya. Baka namatay na siya. Baka wala na siya. Guys, hindi na siya humihinga. Ang sama naman nun. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yon, pero ang astig niya, ang lalaki ng palikpik niya. Ililibing na lang natin siya sa likod ng bahay, pero unahin natin ilagay ang maliit na red-bellied na paku dito. Ayos naman siya, mukhang malusog talaga. Pero itong isa, kailangan na natin siyang ilibing. Okay. At ang lungkot lang talaga nun. Balik tayo at tingnan pa kung anong meron. Ayun, may maliit na konkretong kuweba para sa isda, ang cool. Baka may iba pa rito. At baka ito na ang paraan natin para mas madali nating mahuli ang mga isda. Kasi ngayon, hindi natin makita sa tubig. Tingnan mo ang visibility. Nawala na ang kamay ko. Hindi natin makita ang mga isda, pero pwedeng kapain ang taguan nila. Kailangan kong alisin lahat dito, kaya mahirap makita. Ano yon? Ano ba yan, Helen? May nakuha ako sa lambat? Tingnan mo to. Grabe. Hindi yan ang inakala ko. Sige, hulaan mo kung ano to. Marijuana? Hindi yan marijuana. Tingnan mo to. Ito yung nakita natin sa ilalim. Hindi ako makapaniwala. Pagong to, pagong, albino na pagong. Tingnan mo to. Anong klaseng pagong yan? Grabe, Diyos ko. Diyos ko, malambot ba ang shell niyan? Tingnan mo, ito yung nakita natin sa baba. Yan yun. Uy. Diyos ko. Naku, natatakot ako. Anong gagawin ko? Tinatangkang kagatin ako. Tingnan niyo kung gaano kahaba ang leeg niya. Ang astig, mga pare. Hindi pa ako nakakakita ng albino na ganito dati. Diyos ko, galit na galit siya. Lagi siyang galit. Grabe to. Mga pare, ang daming kakaibang hayop dito. Oh, relax lang, tigilan mo na. Nililigtas ka namin. Sige, tama ba yan? May albino na soft-shelled na pagong dito. Ang astig ng itsura niyan. Sige, ilagay muna natin siya dyan. Grabe talaga. Hindi ko akalaing makakakita ako ng ganito kahit kailan. Hindi pa talaga ako nakakakita ng ganito. Siguradong bihira to. Cute siya pero masungit at malikot. Astig siguro kung isama siya sa mata-mata na pagong. Matagal nyo nang gusto ang turtle pond, baka gawin na namin. Ilalagay natin siya sa pond na yon. Baka maging turtle pond na talaga. Nakakagulat na may nabubuhay pa dito kahit luma na. Paano natin malalaman kung nailigtas na lahat kung di naman kita ang loob ng tubig? Sasabihin ko sana na pwede nating i-drain, pwede tayong magdala ng pump dito at i-drain ito. Pero napansin ko na hindi natin magagawa yon kasi walang kuryente dito. Sa ngayon, kailangan muna natin gumamit ng lambat at umasa na lang sa swerte. Tingnan nyo! Isa na namang maliit na mabuna. African chichlid. Mukhang pagkain ng ibang isda dito. Astig, mga pare. Ilalagay natin siya sa timba, tapos sa sickle pond mamaya sa video. Oh, ano yon? Sa likod na sulok, kita mo? Grabe. Sige. Ay, may natapakan ako. Ano to? Ang daming isda. May nakita akong isda na umahon at huminga dito sa likod. Ayun siya. Grabe, ilabas mo ako dyan. Nakita mo ba yon? Hindi, seryoso, ang laki talaga nun, hindi ako nagbibiro. Isda yon, gumagalaw siya at halos ganito kalaki. Nakaka-excite yon. Uy, may nahuli akong siklid, ilagay natin sa timba. Marami at malusog ang mga Afrikanong siklid dito. May iba pang hayop na nagtatago sa berdeng tubig. Tumalsik ang malamig na tubig sa mukha ko. Uy, may maliit na koi na kulay ginto. Malaki rin pala, di ko nakita. Basta kumuha lang ako ng lambat, tingnan mo yung magandang maliit na koi. Nakakatuwa, ilalagay natin siya sa cooler. Kailangan mong maging mabait, maliit na pagong. Huwag mong kagatin ng mga isda. Sige, sinusubukan naming iligtas lahat. Ang sungit niya, isipin mo yon? Grabe, sige, manatili ka lang dyan. Grabe, ang init dito. Halos mamatay na kami pero sulit naman mga tol. Nagliligtas tayo ng isda at konti na lang ang oras. Kaya tuloy-tuloy lang. Pwede nating alisin lahat ng gamit at istruktura tapos ihagis ang lambat dito. Kung ihahagis ko ang pancake, makukuha natin lahat ng isda sa pan sa isang hagis. Pwede ito, pero kailangan munang alisin ang kalat. Yung tubig pare, ang hapdi na ng balat ko.
Grabe, tingnan mo kung gaano kaastig yan. Isa tong clown knife fish na baby. Oo, grabe. Ang astig talaga nito. Mga tol, umaahon ang mga isdang to para huminga ng hangin. Sigurado akong yun ang nakita ko. Buhay pa siya, di ba? Oo, buhay pa siya. Gumagalaw siya. Ang ganda mga tol. Ang daming kakaibang isda dito. Albino ba siya? Hindi ko alam. Mas maputi siya kaysa sa karaniwan. Sandali, namumula ang mga mata niya. Helen, tama ka. Grabe, tingnan mo, may isa pang sikla na tumatalon din. Oo, albino nga siya, Helen. Tama ka. May isa pa tayong sikla, ilalagay natin sa cooler. Ang astig ng mga isdang tito. Tingnan mo ang malalaking tuldok nila. Oo, hindi siya yung ordinaryong clown knife fish. Malalaki ang tuldok niya, brown ginto ang kulay, at may pulang mata. Ang astig, di ba? Parang palos yung mga isda. Ang daming kakaibang uri. 10 minuto pa lang tayo dito mga tol. Mas matindi pa sa unang episode. Nasa loob tayo kasama ng mga aquarium. Oh, natatapakan ko na naman yung isa pang pipe trap ngayon. Isa pang maliit na kuweba para pasukan ng mga isda. Nasaan yung bukasan? Ayun, nakita ko na. Sige, nakuha mo. Oo, isa na namang paku. Bakit kaya mahilig ang mga isdang to sa maliliit na kuweba? Pangalawa na to na nahuli natin sa ganung paraan. Oh, isa na namang pulang tiyan na paku. Ang tindi ng mga ngipin nila. Oh, relax lang. Sige na, ibuka mo, ipakita mo yung mapuputing ngipin mo. Tignan mo yung mga ngipin na yan. Para talagang piranha. Sinasabi ko nga, kasi magkamag-anak talaga sila, magpinsan sila. Mas lumalaki pa sila at astig talaga. Mga tol, magpahinga muna tayo, pagod na ako. May fish traps sa kotse. Di ko balak maglagay ng fish trap dito. Pero nang makita ko kung gaano kaberde ang tubig at karami ang isda, naisip kong mag-break muna tayo. Magpahinga at kumuha ng tubig. Habang ginagawa natin yon, pwede tayong maglagay ng 1 o 2 fish trap sa abandonadong lawa para mahuli ang mga gutom na isda. Ay, natalsikan ako ng tubig sa mukha. Helen, sigurado kang ayaw mong pumasok? Hindi naman ganun kasama at ayaw mo ring iligtas ang mga isda. Mukhang ako na lang ang aasahan sa trabahong ito mga pare. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Helen Cole, Helen, ano yon? Ano yon? Pumasok sa bibig ko. Hindi, lumabas ako. Anong nangyari? May nakita ka ba? Palagi akong natitisod, wala akong nakita. Basa ako at sobrang natakot. Hindi ko maalala kung nilubog ko yung lambat. Basta may isda na lang. Hindi mo rin nakita kung ano? Hindi, basa rin ako. Diyos ko, kailangan nating bumalik doon at alamin kung ano yon. Oo, nakakatakot talaga ito. Diyos ko, tinamaan ko na naman, tinamaan ko. Tinamaan niya ang paa ko. Grabe, ang wild nito mga pare. Excited akong mahuli ang mga isda. Hindi ko alam yung malaki pero nabasa niya tayo. Panalo siya sa laban. Pero hindi sa digmaan. May bitag tayo para sa isda. Sige pero siguradong sobrang laki niya para magkasiya sa bitag na to. Pero kailangan natin ng pahinga. Ang init-init dito at parang natatalo na tayo. Kaya ilalagay na natin ang bitag na to para sa isda. May laman itong pagkain ng pusa. Itatapon lang natin ito sa gitna. At hindi mo alam, baka may mahuli. Lahat mahilig sa pagkain ng pusa. Sigurado akong gutom na gutom ang mga isda dito. At pagbalik natin, sana may mahuli tayo sa bitag. Tuloy ang lambat dahil alam nating maraming isda. Babalikan natin ang bitag sa 1 oras, tapos tuloy uli. Mga tol, nandito na tayo sa bahay ngayon. 1 oras at kalahati na ang lumipas. Tamang oras para may makapansin ng pagkain at mahuli sa bitag. Nasaan na ang bitag ng isda? Ayun ba? Teka, ang lakas ng galaw ng tubig, gumagalaw talaga ang tubig. Grabe ang wild nito. Sige, tingnan natin kung anong nakuha natin. Uy, may kung anong dumaan sa paa ko. Uy, may nakita akong isda. Grabe, may nahuli tayo. Totoo, may nahuli talaga tayo. Nahuli ba natin? O ano yon? Uy, ang dami nating nahuli, may mga isda dito. Tignan mo, parang may hito at tiger shovel nose dito. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tignan nyo to mga tol. Akala ko tiger shovel nose, pero 5 pala. Ang astig, may iba pa dito. Uy, parang Lake Victorian Ziglo to. Nahuli na natin yan dati. Ano to? Grabe, hindi ako makapaniwala. Dalhin natin to sa cooler at ilagay doon. May kakaibang nahuli sa fish trap. Tignan mo, higanteng gourami to, Helen. Sa tingin ko red-tailed giant gourami kasi pula ang buntot. Lumalaki at mahal talaga ang mga ito. Dati puti lang meron ako, ngayon lang ako nagka-red-tailed gourami. Ang astig. Labyrinth fish din yan, kaya kaya nilang huminga ng oxygen. Astig, di ba? Nakuha rin tayo ng 5 shovel nose. Astig din, may ilan kami sa bahay pero ito mas malaki. Mga tol,
3 isda lang ang nahuli sa trap kahit ang daming galaw sa tubig. Baka dahil sa cat food kaya naakit ang mga isda. Babalik tayo doon, magninet pa tayo ng kaunti. Tapos baka mag-cast net na rin tayo. Sana makita natin kung ano yung mga dambuhalang isda na yon. Uy, 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 dito, dito. Helen, may malapit na malaking nilalang sa'yo. Uy, narinig niyo ba yon? May malakas na tumama sa pader. Malalaking isda dito, mga pare. Grabe, may napakalaki dito. Nandito lang. Nandito lang. Nakuha ko. Ang laki nito, sobra. Ang laki talaga. Hindi, nakuha ko siya. Hindi ko alam kung ano to. May higanting isda ako ngayon. Hindi. Nakawala siya sa kamay ko. Nahawakan ko na siya. Hindi ako magsisinungaling, Helen. Parang buntot pula yon. Parang napakalaking buntot pula. Oo, literal na ulo niya ang nahawakan ko. Nahawakan ko ang buntot niya dito, ulo niya dito, at pinipigilan ko siya sa sahig. Sobrang lakas niya. Baka pwede mong hulihin gamit ang lambat. Oo, baka kailangan natin gamitin ang lambat. Sinusubukan ko na lahat. Oh Diyos ko, may nahuli akong isda. Red-bellied pako na naman. Grabe, tingnan nyo. Ang astig. Pangatlo na ito. Lagay natin sa cooler. Pero hindi pa rin ito ang hinahanap natin. Hinahanap natin ay mas malaki pa dito. Tingnan mo. Red-bellied pako na naman. Dagdag huli. Ang dami nating nahuhuling kakaibang isda. Pati albino pagong. Ramdam ko, red-tail yan. Kilala ko ang pakiramdam ng red-tailed catfish. Isa na namang pipe trap. Hindi, ano yan? Anong klaseng hito yan? Hito ba talaga yan? Isa na namang ripsaw. Sandali, hindi yan ripsaw. Sandali lang. Aray, kinakagat niya ako. Ano ba to? Para siyang sinodontis na hinaluan ng ripsaw. Aray, may tinik siya parang ripsaw, sigurado yan. Aray. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Mga tol, parang hybrid na hito to. Para siyang, uy, nagsasalita siya, kinakausap niya tayo. Walang anuman. Alam ko, niligtas ka namin. Ang wild nun. Mga tol, mag-comment kayo sa baba kung anong klaseng hito yan. Sunod-sunod talaga dito sa pond na to. Kailangan pa nating magpatuloy kasi alam nating marami pa. Sinasabi ko sa inyo ngayon, alam ko kung ano ang pakiramdam ng red-tailed catfish. Nahawakan ko siya. Hinawakan ko talaga. Red-tail yon. Siguradong red-tail yon. Oh, nandito siya. Tingin ko nandito siya. Oo, ayun nga. Nakikita ko. Ngayon, nakikita ko na talaga. Nakuha ko siya. Napigilan ko na siya. Susubukan kong iahon siya. O tingnan nyo ang buntot niya. Red-tail siya. Mga tol, aray. Ang laki niya, sobrang laki niya. Ay hindi, tingnan nyo yan. Hindi. Nakita nyo yun kanina, di ba? Dapat lang. Kailangan na nating gamitin ng malalakas. Kukuha ako ng cast net. Yun lang paraan para magawa natin ito. Ayoko sana gawin kasi baka masira palikpik nila. Pero wala na akong ibang paraan. Maliit lambat ko para sa isdang ito. Ang laki niya. Tingnan nyo, may dala tayong cast net. Handa na tayo. Sinasabi ko ito kasi kung titingnan nyo truck ko, may pond doon. Kung sakaling may malaking isda. At meron nga. Buti na lang dinala natin. Salamat sa Diyos. Kasi yung mga timba at yung maliit na cooler na yon, siguradong hindi kasya doon yung red-tailed catfish. Sobrang laki niya. Kaya kung mahuli natin siya at mahuhuli natin siya, hindi tayo aalis dito nang wala sila. Uulitin natin to. Ilagay natin sila sa pond, lagyan ng aerator, tapos baka kailangan na nating umuwi. Sige, ihagis na ang cast net at tingnan ang mahuhuli. Ang galing nun. Ayos yun. Parang nakuha ko na ang isang kapat ng pond. Ay, mas maganda yun. Halos buong gitna ng pond na tamaan. Sige, dapat may nahuli na tayo. Uy, may nararamdaman ako. Ano yun? Grabe, may laman dito, may puti. Ayun. Tignan mo ano yun. Ang laki ng tinik. Mukhang isa na namang hito. Mga pare, tignan nyo to. Wow, parang albino ito. Ang ganda, mukhang cynodontis pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kulay. Lupit! Tignan nyo mga pare. Mag-comment kung bihira ba to. Sige, ilalagay natin tong si kuya sa timba, tapos hahabulin natin yung malalaki. Pero hindi ako nagrereklamo. Ang dami nating nahuhuli na astig. Idadagdag ko siya sa cooler mga pare. Gusto nyo bang bilhin siya sa akin? Ibebenta ko siya ng $5,000. Sobrang mura na to, kaya i-message nyo lang ako kung gusto nyo siya. Nahuli ko yung malaking troso, ang dami pang kahoy. Ang ganda talaga. Ay, 4 lang yun. Ang pangit nun. Pinakapangit na kwento pa yata yun. Wow, grabe. May nahuli talaga tayo. Ano ba to? Pinakapangit kong hagis. Pero may nahuli tayong isda. Uy, isa na namang paku. Tignan mo yan. Grabe, tignan mo. Tiger shovel nose, yan. Tatingin ko pare, ang pangit ng hagis ko pero 2 isda ang nahuli ko. Baby pa lang to. Ang ganda niyan pare. Ang dami nating nahuhuling hito.
Ang astig. Sabi ko nga, mga tol, ito talaga ako. Uy, tignan mo to. Puno na ang cooler natin ngayon. Sobrang dami. Oh, kumusta ka na? Malambot na shell? Walang kakagat sa kahit sino ha. Kailangan ko yan. Grabe, pati ako kasama. Diyos ko, Diyos ko. Nasaan ang lambat? Nasaan ang lambat? May kung ano sa likod. Ano sa tingin mo to? Di ko alam. Pero kulay ginto, parang albino na isda ulit. Mas malaki nga lang. Nakikita ko na. Diyos ko, literal na nakikita ko na. Hindi sana yun. Nandito siya, nandito siya. Pwede ko ba siyang kunin? Diyos ko, nakuha ko na, Helen. Ang laki nito. Hindi ka maniniwala. Hotdog ba yan? Hindi, mas maganda pa, pasensya na, pero sobrang ganda. Hindi ko masabi paano nangyari to. Paborito mo ba to? Paano nangyari to? Hindi mo ito maiimbento, di ba? Diyos ko, maiiyak talaga ako ngayon. Sigurado ako, albino Asian redtail yan at ang laki niya. Hindi ako makapaniwala. Tignan niyo siya, mga kaibigan. Matagal ko nang pinapangarap ang isdang ito at lagi ko itong nababanggit. Pero ngayon ko lang ito nakita. Sa unang episode, habang nililigtas ang mga isda sa aquarium, normal na isda lang ang nahuli natin. Ganiyan din siya kalaki pero hindi albino at sobrang laki talaga. Dapat halikan mo siya sa labi. Ang astig nun, paano nangyari yun? Totoo ba? Tingnan mo yung bagay sa loob. Ang daming astig na isda ng taong ito. Sobrang thankful ako na ako na mag-aalaga sa kanila. Ang astig talaga ng mga isdang ito. Mahal na mahal ko sila. Tingnan mo yung mga nahuli natin ngayon. Hindi ko pa nakita dati. Pinaka-astig siguro itong fish rescue. Sinabi ko na rin yan dati. Pero ngayon, seryoso na. Ang daming kakaibang isda ngayon. Pumunta ka sa baba at mag-like. Tuloy lang tayo. Sino kaya susunod nating mahuhuli? Kita naman walang katapusan ng mga posibilidad. Diyos ko, siya yun. Nakuha ko ba siya? Hindi, nakita mo yun? Saan siya pumunta? Nasa lambat ko siya. Hindi ko naman talaga sinusubukang hulihin siya. Sinusubukan kong hulihin yung sigler. Nakuha ko ba yung sigler? Kahit papaano. Oo, nakuha ko. Nandito siya. Tignan mo yan. Ito talaga ang hinuhuli ko at muntik ko nang mahuli yung pulang buntot. Pasensya na, pero pagod na ako sa African cichlid. Kailangan nating hulihin ang pulang buntot. Heto, may mas malaking lambat tayo. Walang hawakan pero gawa sa goma. Kaya hindi masisira ang palikpik nila. Ayaw natin yon. Nakuha ko na siya. Hindi. Nandito siya. Nakuha ko siya. Tara na pare. Nakuha ko siya. Oh, nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Hindi. Dito pare sa lambat. Tara na. Hindi. Wow. Tignan mo to. Ang laki niya. Nakuha ko siya. Grabe, nakuha ko siya sa lambat. Nahuli ko siya sa lambat. Ano bang nangyayari ngayon? Kakahuli lang natin ng redtail. Grabe, kakahuli lang natin ng redtail. Ang laki niyan. Baka ito na pinakamalaki nating nahuli. Hindi ko na alam gagawin ko. Ano nangyayari ngayon? Tignan mo. Kailangan nating ilabas siya agad, ibalik sa truck at ilagay sa pond. Buti na lang dinala natin ito. Ayun, gumagalaw na siya, grabe. Oh, kalma lang. Ang bigat niya sobra. Halimaw talaga to. Tara, baba tayo agad. Halimaw talaga siya, literal. Grabe, tignan nyo, ang astig niya. Ilagay na natin siya sa likod ng truck. Hawak ko na siya. Hindi ko inasahan to, sobrang wild. Kalma lang, buddy. Hindi ko na siya hahawakan, nagwawala na siya. Pasok ka na. Tignan mo kung gaano siya kalaki. Sinakop niya buong pond. Grabe yan. Ang laki. Magdadagdag tayo ng isa pang redtail sa tropa ngayong gabi. Ngayong nakuha na natin ang dambuhalang isda, gusto ko nang umuwi at ilipat agad ang mga na-save na isda sa pond. Hindi natin pwedeng itago sila sa maliit na lalagyan habang buhay. Pero ang pwede natin gawin ay bumalik bukas at gawin ang part 3 kung gusto nyo makita yon. Kasi may mga kakaibang isda tayo, marami tayo, at kailangan na natin silang dalhin agad sa bahay. Sa tingin ko, yun ang gagawin natin mga tol. Maglalagay pa tayo ng lambat para sigurado, tapos uuwi na tayo sa bahay ko. Nakarating na tayo sa bahay ko pagkatapos makahuli ng maraming kakaibang isda sa abandonadong pond. Hindi ko akalaing sasabihin ko to, pero mas wild yata ang part 2 kaysa part 1. Nandito na tayo ngayon, sa quarantine tank. Kung makikita nyo, lahat ng isda nandito dati. Nilipat na natin at dinagdagan ang mga isda sa mga pond sa paligid ng bahay. Kaya ngayon ay bakante na at handa na para sa mga bagong isda. Ang gagawin natin, ika-quarantine natin lahat ng isda na nahuli natin ngayon, maliban sa malaking redtail. Wala tayong lugar para doon. Idediretso siya sa prairie pond, pero dito ilalagay ang ibang isda. Tingnan nyo mga tol, ito ang cooler na puno ng nahuli nating isda. Isa-isa nating ilalagay sa pond. Tingnan nyo kung gaano kaastig to. Di ko alam ano to pero siguradong sinodontis.
Ayos. Tingnan nyo tong isda. Akala ko ripsaw catfish itong isda pero hindi pala. Mga tol, pakitulong i-identify sa comments. Ilalagay ko na siya sa pond ang likot niya. Tingnan nyo ang baby ko. Tingnan nyo yan. Parang translucent ang balat niya. Ang astig talaga. Ilalagay na natin ang albino Asian redtail ko sa pond. Ay, ang ganda ng itsura niya doon. Ngayon, eto. Sa tingin ko tama ka. Mukhang albino nga ito. Ayan, lumalangoy siyang paatras. Ilalagay natin ang pagong sa Monomata Turtle Pond. Sa tingin ko, okay siya ron. Pero hintayin mo muna ang turn mo, tol. O, tingnan nyo ito. May maganda tayong maliit na koi dito. Ang ganda ng koi na iyan. Ayan na siya. O, tingnan nyo ito. Meron tayong dalawang isda dito. Red-bellied paku at isang red-tailed giant garami. Tingnan nyo kung gaano ka-astig yan. Lalaki talaga ang mga to. Ibig kong sabihin, literal na ganito kalaki. O, tingnan nyo ito. Meron din tayong ilang magagandang hito dito. Meron tayong 5 shovel nose at isang tiger shovel nose. Oh, ayan na. Ayan siya. Sige. Kukunin pa natin ang natitirang pakuan. Grabe ang likot ng mga isda na to. May maganda tayong koleksyon ng African cichlids. Ang gaganda. Ayan na sila. Oh, ang astig ng isdang to. Tingnan mo yan. Isang hybrid na shovel nose. Halo ng red tail at tiger shovel nose. Sanggol pa lang siya. Lalaki pa yan. Oo, yun na yun mga tol. Natira na lang ang albino, soft shell na pagong, at malaking red tail catfish. Bakit ang sungit mo? Wala naman akong ginawa, niligtas pa kita. Mga tol, ito ang Monomano Turtle Pond, nandyan siya sa baba. Silipin nyo, matagal nyo nang gusto ng pond na puro pagong, kaya ilalagay na natin dito. Second edition na ito. Mga tol, mag-comment ng pangalan sa baba. Tignan nyo siya pare, pasok ka na sa bago mong bahay. Tigilan mo na ako kagatin. Ang ganda ng bahay at maraming pwesto para magbabad. Ang astig ng leeg niya. Mag-comment sa baba ng pangalan para sa bagong albino soft shell na pagong. Ang lupit. Ito na mga tol. Ilalagay na natin ang dambuhalang pulang buntot sa pond ng mandaragit na isda. Tara, tingnan nyo to mga tol. May lambat tayo dito at nakuha na natin ang dambuhalang pulang buntot. Matindi ang laban niya sa pond. Kaya baka medyo pagod siya. O tignan nyo yan, ang astig niya, ayos. Ayan, isalpak mo siya sa lambat, sinakop niya buong lambat, ang laki niya. Eto na, tignan nyo, nasa pond na siya. Sige baby, yes. Grabe ang astig niyan mga tol. Hindi na ako makapaghintay na makakuha ng mga video niya sa umaga, makita kung paano siya makisalamuha sa iba pa. Grabe, hindi ko na mahintay makita kung gaano siya kalaki kumpara sa kanila. Grabe, sobrang astig talaga. Mga tol, may bago na tayong pulang buntot. Abangan nyo ang part 3, mga tol. Pupunta tayo doon bukas. I-drain natin ang buong pond. Susubukan nating hulihin lahat ng natitirang isda bago mahuli ang lahat. Kaya mag-subscribe kayo para hindi nyo yan mamiss, mga tol. Pero kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like na lang sa baba. Mag-subscribe din kayo sa baba. Kita-kits tayo sa susunod. Peace out.